Good day guys, meron tayong gagawin dito. Samsung A52, dalawa to. Ito, isa is ano to, palit LCD. So bumili si customer ng LCD. Ito bale. So ito sa ibang video to, i-upload ko mamaya. Sa ibang video naman to. So pagpalit ng LCD ito. So test natin kung nag-charge. Charging naman siya sa amp meter ko, 1.69 ampere ang charging niya. So walang display talaga. So ito yung palit LCD. So sa ibang video na to. Yun, parang liwanag lang siya pero walang display. So sa ibang video yan, yung pagpalit ng LCD niya. So ito naman guys, isa, ang sabi, may customer naman din dito. Isa kasi may-ari niyan eh. Sabi niya, nag-charge. Pero naglulus yung naglulus yung display. Yan sa amp meter ko is 1.47 ampere siya. Pero pinipress ko dito, kaka-display daw. So, pero kaya nga, testing ko na to eh. Minsan daw pag napipindot, yung kaka-display. So, pwede yung loose lang to sa loob. Ayan, murap. Ayan o. Pag pinipis siya. So, lobat na lobat siya. So, tignan natin ito guys sa loob. Wow, nagkahangin yung screen, mawala. Ang model nito is Samsung A52. So, mayroon na siya jumper dito. Makita nyo. Para mag-charge yan sigurado. So, may pala na rin pala ito. Test natin. Charging. 1.38. 1.67. So, nalulus lang dito to. So, mayroon itong sapin dito. Okay. Nawawala talaga display. Dalawa kasi flex ito eh. Isa pa sa charging, isa sa LCD. Sige na lang natin guys. So, maglalagay ako dito ng double adhesive. So, ba paano na-press siya. O maglalagay ako ng matigas na plastic. Ito sa casing ng mga tag ito.
mga tempered glasses. Sukatin lang natin ito guys. Yung sakong-sakto. Tignan natin yung masasakto guys. Malaki pa siya. Tawasan pa natin yung konti. Ayan, sakto. Ayan, lagyan natin ng B7000. Lagyan natin dyan. So, lagyan din natin ng B7000 yung taas para dinikit naman yung LCD mismo, flex. Ayan. Tapos gabitin rin natin yung flex ng LCD. Lumapit na ba? Tutulit natin yung flex ng charger. Tignan natin kung magkaka-display. Saka ipitin natin ito. Open ng speaker at charging port. Wala. Wala pa rin. So, baka
plus natin. Natin kung may baka madumi naman yung flex. Basahin natin. Parang meron siyang sunog. Sunog siguro yun. Madumi lang. Tignan natin sa microscope. Parang may dumi na siguro. Tignan natin. Lagyan natin yung toothbrush. Para malinis yung contact. Lagyan natin yung flex. Okay naman yung flex. Tuloy tumuloy yung flex cable niya, guys. Tignan natin kung magcha-charge ulit. May display. 128, 130, 19, 21. Okay. Yung nga pa, sinasabi nitong nung customer ko parang grounded daw to. Wala nang display. Super low ba to? 0% kanina, diba? Subukan natin i-on. Wala, nakahangin siya. Test natin ulit. 1.26 ampere ang charging niya. 1.53.
papas charging siya. So try natin muna isa ito guys. Magiging stable yung ano niya. Display niya. Kung bago lang kayo napadaan sa aking channel, hingin ko sana mag-subscribe kayo. I-click yung notification bell. Ilagay nyo sa all para update kayo sa mga latest updates sa mga videos ko. Kung ganap to guys. Para maipit siya. So may sapi na yung LCD niya dati. So naglagay tayo sa ilalim ng plastic na pagkilipit natin galing sa case ng talagang tempered glass. So para 1.0302 yung ampere ng charging niya. Stable naman. Dito natin malaman mamaya para charge na siya. Pag nagkaroon ng karga na ito, i-on natin kung maghahangis sa display. Kaya nag-lose yung flex niyan eh. Pero nakita ko naman yung flex cable niya. Okay naman, wala nang problema sa microscope. Tignan natin dito. Ayan, 2% na. Ayan guys, 2% na. So, di na bumibitaw yung display niya. Ibigay sila natin itong pandikit. Bali, ididikit na lang natin ito mamaya. Kasi ano ko siya, mamatsugan ko muna o yung monitor ko kung maglolo ko pa yung display niya. Lobat na lobat yung cellphone, 0%. Huwag ko doon sa isang ganitong model. Kasi isang may-ari nito eh, guys. Dalawang APK ito po, isa palit LCD. Si customer naman yung LCD. Natin yung pandikit lang. Mamaya ma-prepare na natin ito sa sa pag-delete ng back casing niya. So mga nito guys, mura lang ang sinilan natin. Kasi wala naman tayong presyo, tsaka mahal lang tayo. Ano to eh, yung pag-prepare ko is libangan din. Same time, pinagkakakitaan din ng onte. Para sa mga pambili ng mga materials ko sa repair. Tsaka tawag ito, makatulong sa kapwa. Kasi guys, meron din akong trabaho sa umaga eh. So meron talaga akong permanent work na sa opisina, pero work from home ako. So kung may dumadaan dito, magpapatok sa akin, inaano ko lang ito, sinasabit ko lang minsan ng gawa. Pero sinasabi ko sa customer na iiwan nila muna kasi minsan busy lang sa opisina, maraming paperworks, then maraming ginagawa din. Kaya itong pag-repair ko minsan, ginagawa ko sa free time ko. Ang sinasabi ko lagi sa mga customer ko, deliver lagi ko yung sabat ko. Kasi yung free time ko sa work. Para makafocus tayo ng repair.
4% na. So, try natin ito guys. Naging stable lang. Uyan ko. Ayan. Hintayin natin guys, matagal lang talaga siya. Yun. Okay, charging siya 4%, 2.9 minutes to full. Okay, ito siya. Ano pa ako nito? Testing natin. O pa ganito. So yun guys. Tignan natin. Sa emergency call tayo. Pinapipos na siya. Yun. Okay na LCD niya guys. Ganun lang yun, oh. Simple fix lang yun. Baka saan pinagbabawal ng technique na ngayon. Naglagay lang tayo ng konting cut out itong plastic na to sa ilalim ng flex ng LCD. Then para makabit yung flex ng mismong daughter board to main board niya. So far okay naman na. So guys, hintayin ko lang ito mag-charge ng full charge. Then gagawin ko na may isa mamaya yung pagpalit ng LCD ng ganitong model. Then, working na siya guys. So matutunan naman yung anak ng customer ko na to. Yeah. So guys, hanggang dito na sa muli. Paalam!